Kaya itong kinuha ko, pag-usapan natin. Sige, pasok! Hindi sang-ayon ang mayorya ng mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara ayon sa survey. Sa gitna ng issue, bumaba rin daw ang satisfaction rating ni PBBM. Okay. Dalawa po yan. Good news po para sa atin. Una, ayaw ng masa sa impeachment kay VP Sara. Pangalawa, trust rating ng presidente nyong si Marcos bumaba. Okay? Pero ngunit babala. Medyo hindi ako sang-ayon. Bakit, Coach Oli? Tingnan nyo po. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Nako, palakpakan naman ba ng pambira ng mga sipsip? Mga team payaman, palakpakan! Alam nyo may sinasabi sila. Ang kada palakpak may 150. 150 para sa'yo, 150 para sa'yo, 150 sa'yo. Ayusin mo ang bahay mo, magpa-construction ka, bili ka ng bulletproof na sasakyan. Pasok! Himasin ninyo ang puwet ni Tamba. Ay, sorry po. Bastos din. Baboy yung baboy. Wala pa lang mag-convene ang impeachment court para kay VP Sara, pero hati na ang sentimiento ng publiko. Sa kabila nito, naniniwala ang ilang Anong hati ang sentimiento ng publiko? Hindi po. Ay, tingnan nyo nasa background. Kung makaupo ka, Raul Manuel, wag na ka ganyan. Para kang bakla. Oo, yung upo mo, Raul Manuel, parang bakla. Ayusin mo, diretso. Sige. babatas na magbabago pa ang pananaw ng karamihan sa oras na umusad na ang paglilitis. Siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong impeachment complaint. Tawa na naman po tayo. Chua, balita ko, ikaw ang Team Suka. Bakit? Bakit Team Suka? Sinusuka ka na dyan sa Maynila, talo ka raw. Balita ko, kinanlong ka lang ni Isko, ikinampanya ka lang. Balita ko lang naman, totoo ba yan? Hindi ka maboboto kung hindi dahil kay Isko. Ngayon, wala ka na. Niyari ka na ni Isko. Sabi ko sa iyo kaya boto po sa Maynila, panalo po dyan si Isko. Ang bira, Kachua. Di bale, meron ka namang 150 million reasons. Baka hindi lang 150 million ang reason nito ni Chua na ito. Team Payaman, palakpakan. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise. 33% ang sumusuporta, habang 20% ang walang opinyon. Kaya mabigat ito, Okay. 47% ayaw. Okay? More than half, almost half ng Pilipino ayaw sa impeachment. Mabigat po yan. Almost kalahati. 33%, ibig sabihin sa bawat 10, tatlo, more or less, ang pabor lang. Pero ang titingnan po natin dito, ito po ang matindi. Yang 20%, yung walang opinion. Bakit mabigat yung Coach Oli? Kasi yan po ang hinahabol ng mga senators, ng mga kandidato. Kasi yung 20% na yan, ibig sabihin, kung tama po itong survey na ito, ibig sabihin yung 20% na walang opinion, as of now, yan pa yung liligawan. Yung 47, yung 33 na yan, yung pabor at hindi pabor, more or less, medyo hardcore na yan, na maka-BP Sara, or more or less, yan mga hardcore na anti-Sara. Ang nililigawan yung 20% at malaking bagay yan. Kaya nga, dapat sa tingin ko hindi talaga nila ituloy itong impeachment na ito kasi yung mga re-electionist, malaking bagay to, ilang milyon po yung 20%. Meron silang sinasabi, hindi ko alam kung totoo ito ang mga botante raw ng INC ay nasa 3%. Ganun din daw po ang botante ng KOJC. Yan ang sabi, nasa 3% more or less. 3 to, maglalaro yan, 2, 3, 4, 5. Yun lang yun. Samantalang ito, nasa 20%. Malaki pong boses yan. Okay? Ngayon,
Coach Oli, hindi naman lahat re-electionist. Yung iba nga hindi tumatakbo. Bakit? Dapat sila maging concern. Alam nyo kung bakit? Ha? Yung sinasabi nila patungkol kay Tulfo na yung bawal, dapat ipagbawal na yung anti-dynasty law. Okay? Di ba? Pinagbibintang nila yan kay Tulfo. Sa katunayan, pag tumingin kayo ng kandidato, karamihan po sa kandidato, may mga kamag-anak na tumatakbo. Hindi lang sila. Kaya may epekto po ito. Halimbawa, kunwari lang, isang senador, hindi naman siya re-electionist dahil may term pa siya. So hindi siya tumatakbo bilang senador. Pero tatandaan natin, almost all may kasalanan sa anti-dynasty law. O bakit? Karamihan dyan may mga kamag-anak ng takbo kung saan-saan eh. Wag na tayo magpasikot-sikot pa. Hindi lang naman ang Tulfo, hindi lang naman ang Duterte, pati naman ang Marcos, pati naman ang Aquino, lahat naman sila dyan. So may epekto po yan. Kasi pag talagang nakita nila ang public opinion ay ayaw sa impeachment, tatamaan sila or kung hindi sila, yung mga kamag-anak nilang tumatakbo. Kaya mabigat po itong 20% na yan. Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao, kung saan 66% ang kontra sa impeachment. Pero sa Metro Manila, 48% ang pabor sa galaw ng Kamara. Hindi rin. Kaya ako medyo hindi ako tiwala. Okay? Hindi ko alam kung anong panig nitong survey na ito, anong panig nitong bilyonaryo na ito. Ayoko na magsalita. Okay, but still, okay? Hindi ako naniniwala na 48% ang pabor sa impeachment sa Maynila, no? Baka may manipulation tong konti. Pero kung sakali man, magbabago pa yan. Ang importante, solid na po. Yung Mindanao, malakas na po yan. Yung 66% kontra sa impeachment. I think para sa akin personally is these surveys would only speak about how important the impeachment process is to the people. Pero habang hati ang opinyon ng publiko, walang kasiguraduhan kung anong magiging hatol ng Senado. 43% ng mga Pilipino ang walang tiyak na opinyon sa impeachment trial. 34% naman ang naniniwalang dapat siyang mapawalang sala. 43% sabi wala silang issue sa impeachment. 33 hindi siya dapat mapawalang sala, dapat si BP Sara patungkol sa impeachment. 23% ang gustong mapatalsik siya sa 23% ang gusto mapatalsik siya. So sa makatwid, kahit sa among tingnang anggulo, ayaw ng masa, hindi pabor ang masa patungkol sa impeachment ni BP Sara. Alam nyo kung bakit? Alam naman nila na this is political lang. Sila lang ang nakikinabang dito sa impeachment na yan. Huwag na nating biruin ang sarili natin. Ang makikinabang nito si Tamba, number 1. Tapos si Marcos, yung mga kaalyado niya. Yung mga iba namang mga kaalyado, nakinabang na yun eh. Matuloy man ang impeachment or hindi matuloy ang impeachment, meron na silang 150. Dumadakdak na lang yan pero nakasubi na yon. Okay? So, para sa atin, sa'yo, sa akin, na mga ordinaryong Pilipino, walang koneksyon eh. Ang ganda nga ng sinabi ni Busita dyan, naalala nyo na interview ko si Busita. Gustong-gusto ko yung sagot niya. Alam nyo kung bakit? Ang sabi niya, kung sakaling ma-impeach si BP Sara, meron bang nasolusyonan? Wala, di ba? Yung mahihirap, mahirap pa rin. Yung mahal na bilihin, mahal pa rin ang bilihin. Yung kalatang droga, mas lalong kakalat ang droga, wala na si BP Sara. Yung mga NPA komunista, mas kakalat yan. Bakit? Malakas na loob niyan dahil alam nila ang kumakanalang sa kanila ang Duterte. Kaya meron dito. Tatandaan nyo po, 6 years po, nawalan ng trabaho itong mga drug lords. Okay? Ano lang natin, forward natin. pesto. Ang kailangan lang Ito, lagyan natin. 6 years silang nawalan ng trabaho yung mga drug lords.
dahil sa Duterte. At alam nyo ba, ang sabi ng Intelco, ang pera ng mga drug lords ay mas marami pa sa pera ng Pilipinas? Gaan yan po, kaya yaman niyang mga yan. Kaya, hindi nila pababalikin ang Duterte. Ifi-finance nila, gagamitin nila ang pera nila para kontrahin ang Duterte. So hindi ako magugulat kung ang pagkatanggal kay BP Sara ay finance ng mga drug lords, gambling lords, at posible ang isa sa kanilang makinarya ang gumagalaw ngayon sa tao, komunista, NPA. Kikita nyo naman siguro ang galawan sa kamera, di ba? Nakikita nyo yan. Bakit? Hindi rin sila nakaporma. Itong mga party list, nakasabwat ng NPA, nabawasan yan nung panahon ni PRRD. Pag nakabalik ang Duterte, yari na naman sila. So, yan ang mga bumabanat dyan. Pangatlo, Amerika. Dahil ang Amerika ay hindi kayang pasunurin ang Duterte. Hindi sila tuta ng kano. So, ang dami pong sumusuporta panglabas. Mga drug lords, gambling lords, Amerika, komunista, diyan sa impeachment. Pero sa ating mga ordinaryong Pilipino, wala tayong pakinabang diyan. Sila lang ang may pakinabang diyan, naintindihan po natin. Mahirap po 'yon. So, kumbaga sa survey, ako partly naniniwala ako na ayaw ng Pilipino sa impeachment, karamihan. Pero meron akong hindi kapanipaniwala. Tingnan po ninyo. Naman natin, gawin natin kung ano yung talagang naatas sa atin na responsibilidad ng naayon sa saligang batas. At habang inaantabayanan ng impeachment, mas lumalaki raw ang sentimiento ng publiko laban sa Administrasyong Marcos, batay sa survey. Mula 45% kasi, nasa 30.1% na lang daw ang kontento sa pamamahala. Ayan, eto. Mula 45% ang kontento, bumaba ng 30%. Ang laki po niya na. Sobrang laki ng binaba. Tapos 43% bilang ng mga hindi nasisiyahan sa gobyerno ni Marcos. Eto, ayaw ko maniwala. Pambihira. Meron pang 43% na naloloko ang ano ng Marcos. Sa bagay, no? Pag magaling ka sa budol, talagang makokontrol mo utak ng tao, but ang laki ng binaba, O bilang ng mga kontento sa pamamahala ni Marcos, laki, bagsak, Ni PBBM. 43% naman ang hindi nasisiyahan sa kanya. Pinakamataas ang disapproval ratings sa Visayas at Mindanao. Pero bumaba rin ang ratings ni VP Sara. Bumaba din ang ratings ni VP Sara, 47 to 41. At least konti lang, hindi kasing laki ni Marcos. Ang problema yung 29 na hindi nasisiyahan, no? Pero malaki po ang panalo sa survey ni VP Sara sa Visayas at Mindanao. Alam nyo, good news po ito. Bakit? Kasi basta bumoto ang Mindanao at Visayas ng straight PDP, utuin na ni Marcos yung Norte, hindi mananalo yung mga kandidato nila. Ito it shows. Maraming salamat sa inyo dyan sa Visayas na nanunood dito kay Coach Oli. Maraming salamat sa inyo dyan na mga taga Mindanao. Na nanunood dito kay Coach Oli dahil ang pagsuporta nyo kay BP Sara at sa mga Duterte ay talagang matindi. Ang sigurong ganun na lang, no? Yan naman ay pinag-uusapan talaga. Solid na po ang Visayas at Mindanao sa PDP. Luzon na lang ang pagtatalunan. So, at least mga lahati ang PDP sa Luzon, panalo na po ang mga bata ni PRRD. Kita rin dito sa survey na ito. Mula 47%, nasa 41% na lang ang kontento Kayo na lang mag-research kung ano itong bilyonarya. Pero kita mo pumapabor to kay BP Sara. sa kanyang pamamahala. 29% ang hindi nasisiyahan, habang 30% ang undecided.
Ayon sa isang political analyst, masyado raw malaki ang porsyento ng undecided o neutral sa naging survey. Hamon na raw ito sa administrasyong targetin sila sa kampanya sa mga susunod na buwan. Battleground na raw ang malaking hanay ng mga Pilipinong hindi pa kumbinsido sa performance ni na PBBM at VP Sara. Kaya malaking bahagi ng labanan ngayon will be the narrative, will be perceptions, will be ano ba yung Juan? Ano ba yung messaging? No? Kaya tingin ko malaking bahagi in the next few months will be an air war. An air war para dito sa mga undecided. No? Yan ay clearly disenchanted sa mga policies ng gobyerno, especially in relation sa inflation, in relation sa employment, in relation sa wages, etc. Sa issue ng impeachment, Hindi ko na i-discuss yung wala akong tiwala sa mama na yun. Lahat ng sasabihin nun, sarcastic. Pag lalo na pag nai-interview siya ng isang Christian. Wag mo nang pansinin yun, mga yung dilawang tae, wala na yan eh. Umiepal na lang yung mga yan. Yung mga, ay nako. But anyway, kaya alam ng Marcos, tingnan nyo to ha, alam ng Marcos na meron pang 20% na pinagtatalunan kung sino ang makakakuha niyan, Duterte ba or Marcos. Kaya nga nag-hire sila ng secretary. Babaguhin ang mga secretary ngayon. Secretary tsaka undersecretary. Anong ginagawa sa mga secretary ngayon? Tagabanat sa mga Duterte. Diba? Ganyan po ang secretary ngayon. At sila mismo, inamin mismo ni Jay Ruiz. Ito si Jay Ruiz ay kaklase pa namin nung high school. Okay? Ni Attorney Vic. Magkakaklase po kami niyan. But para sa akin, kung magpapakalat siya, kasi sabi nila, kokontrahin nila ang fake news. Ang problema sa kanila, para sa kanila, pagka hindi pabor kay Marcos, fake news. Pag pabor sa Duterte, hindi fake news. Pag against sa Marcos, fake news. Pag against sa Duterte, hindi fake news. No? Bata, kahit kaklase pa namin yan, si Jay Ruiz, babanatan natin yan. Asahan nyo. Kahit nga si Attorney Vic, nung nasa kampo pa siya ni Marcos, binabanatan din natin eh. Wala po tayong kaklase dito. Sa atin lang, siguraduhin ninyo na pagsasabihin ninyong fake news ang pinapakalat ng Duterte, siguraduhin yung fake news. Kasi yung amo ninyo, number 1 fake news. Sinabing walang pumasok na baril sa KOJC. So, alam na natin kung saan patungo yung diskarte ni Marcos. They are hiring secretaries paid by the people, binayaran ng taxes ng bayan para magpalabas ng maling balita patungkol sa Duterte. Diyan na papupunta yan. Pansinin mo yun ang kanilang narrative parati. Yan ang spin nila na ginagawa ngayon. Fake news ang mga Duterte, fake news ang mga Duterte. Ayan. Kaya kumuha sila ng isa pang fake news vlogger na yung kamag-anak ni Castro. Di ba? Another Castro, another fake news. 56% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat manatiling neutral si PBBM. 56% ng mga Pilipinong naniniwala dapat manatiling neutral si BBM. Sasabihin ko na sa inyo, tama yan, dapat maging neutral si BBM. Pero hindi ako naniniwala kay Marcos. Alam mo sabi ni Castro, yung bago niyang taga-tahol? Ang sabi ni Castro, ito daw si BBM ay hindi mananawagan ng special session para dinggin yung impeachment ni BP Sara. Bigla akong kinabahan. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat na lang ng sinabi ni BBM kabaligtaran. So, ibig sabihin, sabi niya, di ba, ayaw ko sa impeachment. Pero pumirma yung anak niya. Ayaw ko sa EDCA. Pero pinapasok niya yung EDCA. Di ba? Ang mga sinasabi ni Marcos, puro kabaligtaran. Gusto ko sa unity. Pero binanatan si BP Sara nung pinsan niya. Kabaliktaran lagi ang sinasabi nitong sinungaling na presidente nyo. At ang sabi ni Castro, hindi raw magpapatawag ng special session si Marcos. Patay tayong bata na to. Ibig sabihin yan,
si Marcos ay magpapatawag ng special session. Asahan nyo, itagaan nyo sa bato. Tingnan ninyo. Bilangan nyo lang ng araw. 24% ng mga Pilipino naniniwalang dapat hadlangan niya ito. Isipin mo 56 kailangan neutral siya. 24 kailangan hadlangan niya. At 20 lang ang dapat suportahan niya. Lahat po ito, 80% ibig sabihin pabor na dapat si Marcos ayaw sa impeachment or neutral, di ba? Mapa-neutral o ayaw, pabor kay BP Sara. So 80% favoring the position of BP Sara. Ganyan po katindi. So talagang kita nyo pagdating sa masa, ayaw talaga ng impeachment. 24% naman ang gustong hadlangan niya ito at 20% ang naniniwalang dapat niya itong suportahan. Una nang nilinaw ng Pangulo at ilang mga mambabatas na hindi manghihimasok ang executive branch pagdating sa paglilitis ng bise. Hindi maghihimasok ang executive, which is Marcos, executive branch, which is Marcos ang the head ng executive branch. Ano pa yan? Hindi maghihimasok. Kabaligtaran yan. Pag si Marcos nagsalita, abangan ninyo kabaligtaran, yun ang mangyayari. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.